Hello mga kanegosyo. Welcome po sa ating YouTube channel. Today's video po ay pag-uusapan natin ang tungkol sa negosyong pagbenta ng hollow blocks kung saan sa halagang 20,000 pesos ay pwede na tayong makapagsimula sa negosyong ito. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa aking munting channel ay paki-subscribe po for more usapang negosyo. Yes po, sa halagang 20,000 pesos ay pwede na tayong magtayo ng isang hollow blocks business. Ito lamang po ang kailangan para sa negosyong ito. Una po ay yung pala or shovel, molder or yung hulmahan po ng hollow blocks, buhangin, cement at molasses. Maaaring mayroong pinagkaiba tungkol sa estilo ng paggawa ng hollow blocks sa lugar ninyo at dito sa amin. Itong mga sasabihin ko ay nakabase po ito dito sa aming lugar at baka may kunting pagkaiba din ang mga presyuhan dito sa amin at dyan po sa inyo. Kaya ang una po is yung pala o shovel. So ang presyo po nito ay nagkakahalaga po ito ng 350 to 400 pesos. Ganitong uri po ng pala yung ginagamit ng mga nagha-hollow blocks or naghuhulma ng hollow blocks. Ang sunod naman ay ang molder o yung mismong hulmahan po ng hollow blocks. Itong molder po ay nagkakahalaga po ito ng 2,000 pesos dito po sa aming lugar. At maraming uri po itong molder. Iba't iba po ang size nito. Mayroong number 6, mayroong number 4. At kung kayo po ay magsisimula pa lang, ay yung bibilhin po ninyo ay yung pinaka-common dyan sa inyong lugar o yung pinaka-demand sa lahat. So, isang molder lang po muna. Yung suggestion ko po is yung pangbahay. Yes po. Kasi po, yung mga ibang size tulad na lang ng number 6 or number 5, yun po ay madalas ginagamit sa mga malalaking mga building. Katulad na lang ng mga DPWH na mga structure sa building ng gobyerno. So, kunti lang po ang kumukuha sa ganun. At saka, yung mga target po natin na customer is yung mga kapitbahay lang po natin o kaya yung nagtatayo ng bahay. So, yung madalas na ginagamit na size ay yun lang po muna yung sukat ng molder na inyo pong ipopurchase. At sa pagbili po ng molder ay wag po kayong basta-bastang bumili. Doon po sa mga commercial na mga tinda ng mga hardware dahil madalas ay yung size ng kanilang binibinta ay hindi akma kung ano yung demand dyan sa inyong lugar. So, mas mabuti na isama nyo po yung makukuha nyong tagahulma ng hollow blocks para dahil sila din po yung talagang nakakaalam kung saan nabibili yung molder. At saka po, sila na rin po yung pipili. Dahil, in my experience po, is mayroon talagang yung molder na kung saan mabigat po, mabigat ilabas yung nahulma po na hollow blocks. So, mahihirapan po yung hollow blocker if ever po na mabigat ilabas yung hollow blocks. So, kung isasama po ninyo siya sa pagpili, itatry po niya. Kung okay naman, ay tsaka nyo na lang po bilhin yung molder. Dahil ito po kasing trabaho ng paghahollow blocks ay talagang isang heavy duty talaga. Palakasan talaga ito. Kaya ang laging hanap po ng mga naghahollow blocks ay yung makapagbigay ng komportable sa kanilang trabaho. Dahil kung sila po ay nahihirapan, lalo na sa molder na palagi nilang ginagamit, is nahihirapan na sila. So,
malaki yung chance na aalis siya at lilipat sa iba. O kung ikaw naman is need mo pa or kailangan mo pang bumili ulit na ng molder. So, mas mabuti talaga na i-try nyo muna, isama nyo siya, at pag okay na po, ay tsaka nyo na po bilhin yung molder. Ang sunod po is yung buhangin. Yung buhangin po ay dito sa amin ay nagkakahalaga po ito ng 14,000 for 16 cubics na po ito. So isang puno na dump truck na po ito at package na po ito na i-deliver sa inyong doon sa lugar kung saan gusto mong ipalagay. So sa amin po is 14,000 po ang presyo. Take note din po na kung kayo ay mag-order ng yung buhangin, ay doon nyo po ipalagay kung saan doon po talaga nila ginagawa ang paghulma at doon din nila ginagawa yung pagmimix ng simento hanggang sa paglagay na sa hollow blocks. Kasi po tulad ng sinabi previously na mabigat ang trabaho ng hollow blocks. So kung matulungan natin yung mga naghuhulma na malapit lang po yung kaniyang ginagawang hollow blocks at yung buhangin, is mapapadali po yung paggawa nila ng hollow blocks at minus na rin yun at minus na rin din po ito sa kanilang tatrabahuin. So kumbaga parang tulong na lang din po. Importante din po na marunong pumili yung magdi-deliver sa inyo ng buhangin. Dahil kung hindi magandang buhangin yung maidi-deliver sa inyo, is makaka-epekto po ito sa paggawa nila ng hollow blocks, kung saan yung iba is galing sa hulmahan is agad itong natutumba. So paulit inuulit po ito ng hollow blocker. So mahihirapan po ang hollow blocker na tapusin po yung kanyang kuta. At kung medyo madami naman yung mga lupa-lupa na mix sa buhangin, medyo hindi naman ganun katigas ang resulta noong ginagawa nyo, yung hinulma po ninyo na hollow block. So mas mabuti po na pantay lamang po. So kunting lupa at maraming buhangin, yung malinis na buhangin, para po maganda yung resulta at hindi po nahihirapan yung naghuhulma ng hollow blocks. So, mas mabuting gawin po is tignan po ninyo kung sino yung nagdi-deliver doon po sa alam nyong paggawaan ng hollow blocks, at saka doon na po kayo mismo mag-approach doon sa driver na magpapadeliver din po kayo ng isang load at sabihin nyo po sa kanya na yung buhangin po na ginagawang pang hollow blocks. So, simple lamang po. Sa ganyan pong paraan is malaki talaga yung chance na magandang uri ng buhangin yung i-deliver sa inyo. Dahil po if ever na mali po na buhangin yung ma-deliver sa inyo, is magpapadeliver ulit kayo. Hindi naman sa masayang na yung i-deliver sa inyo na una, pero kailangan kayo magpa-deliver ulit at imimix na po yun yung pangit or yung hindi magandang buhangin na una nang dineliver sa inyo. So, ganyan po. Ang sunod naman na produkto sa paggawa ng hollow blocks is itong simento. Ito po yung nagpapatigas talaga ng hollow blocks. So, kung itinatanong po ninyo kung anong uri ng simento yung maganda, is for me po, in my experience, is kahit anong simento is okay lang po. Dahil lahat naman po ng mga simento is may brand at lahat naman po ay epektibo. So, pumili kayo doon sa hindi naman masyadong mahal at hindi naman masyadong mura. Ang kadalasan sa presyo ng simento ngayon is nagkakahalaga ng 220 to 250 pesos. So, kahit sa mga 230 lang na presyo is okay na po yon. Ang importante lang talaga para maging maganda talaga yung resulta ng hollow blocks na hinuhulma ng inyong hollow blocker is yung magaling talaga mag-mix yung hollow blocker. Actually, sa amin dito is 5 times talaga na pag may mix yung ginagawa nila. So, 3 during sa hindi pa basa at 2 naman pag nalagyan na ng tubig. So, 5
mixing po yun. So, pag matuloy talaga na 5 mixing ay sobrang ganda talaga ng resulta ng hollow blocks ninyo. Lagi po nating tandaan na kapag maganda po yung hollow blocks na ating ginagawa, dadami ng dadami po yung ating customer. Next po is yung molasses. Sobrang gamit po nitong molasses sa paggawa ng hollow blocks sapagkat ito yung tumutulong upang hindi madaling masunog yung ginagawang hollow blocks at nagiging matagal po yung epekto ng simento kung saan kapag hindi pa ginagamit or ina-apply itong hollow blocks is hindi po siya madaling masunog galing po sa init ng araw. Sa obserbasyon po, kapag wala pong molasses yung hinuhulma na hollow blocks is ilang araw lang madali itong mapulbos. Lalo na kung mainit yung panahon at saka yung hindi masyadong nababasa yung hollow blocks is madali po itong napupulbos. Hindi katulad kung mayroong molasses na kung saan habang tumatagal ay mas lalo pang tumitigas itong hollow blocks. So ganyan po yung epekto ng molasses. Ang paggamit po nito is nilalagay po ito doon sa tubig at yung tubig naman siyang ginagamit pang basa doon sa minimix na buhangin, simento at yung tubig na may molasses. Ang presyo po ng molasses dito sa amin is 3,500 per drum. At kung by container naman is nasa 600 po yung per container. So malaki po yung diferensya nila. Dati po yung sa akin is per drum po ang binibili ko. Ngunit kung ikaw ay nagsisimula pa lang ay mas mabuti na rin na yung per container muna. Nagkakahalaga po yon ng 600 pesos. So ang magagamit po na molasses per bag po ng simento is 2 baso po ng molasses yung ginagamit.